numero 1 sa hanay ng mga vice-alkalde. Palakpakan po natin ang ating magiging Vice Mayor Chi Atienza! Magandang gabi, Distrito 3! Kamusta kayo? Alam nyo, naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala rin ako na pag binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, siya ang huhubog sa atin para handa tayong maharap ang ating misyon sa buhay. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza, direktora ng kababaihan ng Maynila, ngayon katambal ni Yorme Isko Moreno Dumagoso bilang kanyang vice-alkalde. At alam ko ngayong gabi, nakatadhana na tumayo ako dito sa inyong harapan para maging vice-alkalde ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit sa totoo lang, nung bata pa ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Kaya ang ginawa ko, bilang bunsong anak ng vice-alkalde, tinayuan ko ang mga kabataan at naging aktibo ako para marinig ang kanilang boses. Ako po ay nakapagtapos ng Political Science, major in Governance, hindi para pumasok sa mundo ng politika. Kinailangan kong maintindihan kung bakit ako binigyan ng Panginoon ng isang pamilya na tumutulong diretso sa tao at kung papaano patakbuhin ang gobyerno ng tama. Noong ako po ay naging isang ina, ginamit ko ang aking boses para tayuan ang mga boses ng mga ina dito sa Maynila. Noong ang aking ama ay naging buhay party list representative, ako po ang gumawa ng paraan para makapagbigay ito ng milyong-milyong food packs dito sa Maynila. Milyong-milyong halaga ng mga bitamina, milyong-milyong halaga ng maintenance at kung ano-ano pa. Ngunit kahit kailan, hindi niyo po nakita ang aking mukha kahit saan. Dahil masaya na po ako na pag ako ay tumingin sa itaas, alam ko nagawa ko ang mission ko sa aking buhay at masaya ang Panginoon sa nagawa ng aking mga kamay. Ngunit, nung ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po si Kuya Kim? Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Parang walang nagsabing Kuya Kim. Pero, nung ako po ay naging isang broadcast journalist, doon ko po narinig ang hinaing ng mga sektor ng lipunan na para sa akin umiiyak dahil walang gobyernong nakikinig sa kanila. At meron po akong nakilala dito sa inyong distrito. Trabaho ko po noon kunin ang kanyang kwento. Ang pangalan po niya ay si Nanay Emelita. Pinakita niya po sa akin kung saan siya nabuhay buong buhay niya. At siya'y natulog katabi ng basura at ng daga. At sinabi niya sa akin na ngayon lang daw siya nakakilala ng isang anghel. Natakot ako dahil akala ko may multo sa tabi ko. Yung pala ako pala ang tinutukoy niyang anghel. Ang sabi niya sa akin, dahil buong buhay daw niya, walang gumawa ng kabutihan para sa kanya. Pero nung kinuwento niya sa akin ang storya ng kanyang buhay, at sinabi niya na buong buhay niya, malapit na siyang mamatay, at mawawala siya dito sa mundo, na tila parang isang daga lamang na dumaan dito sa mundo. Hindi ko po nakayanan yon. At dahil doon, yun po ang nagbukas sa aking puso para ipaglaban ang mga lolo at lola na dito sa Maynila kung merong gobyerno nakikinig sa kanila, dapat nakasuporta ang mga ospital para sa kanilang mga pangangailangan. Nalaman ko, nung ako po ay pumayag na maging katambal ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, na maalam na si Nanay Emelita. Nawala siya ng isang gabi na malakas ang bagyo na walang kasama. Ang akala niya, ako ang anghel niya. Pero sa totoo lang, siya po ang naging anghel ko dahil siya ang nagbukas ng aking puso para ipaglaban ang buhay ng mga Manilenyo na ngayon umiiyak dahil pakiramdam nila walang gobyernong nakikinig sa kanila.
Nandito po ako tumatayo para sa aming mga mahal na lolo at lola. Parating na po ang isang gobyerno na may malasakit, mabilis kumilos, at isang gobyerno na ipagtatanggol sila. Sisiguraduhin namin ni Yorme na siksik, liglig ang gamot, bitamina, bakuna at ospital na talagang mararamdaman nila. Welcome sila pag sila ay may sakit at pagagalingin sila. Tumatayo rin ako para sa ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap magkaroon ng kapansanan. Kaya't para sa akin, dapat sensitibo ang gobyerno sa kanilang pangangailangan. Tumatayo rin ako para sa ating mga Muslim communities na nagdadasal sila na merong isang gobyerno na marunong makinig sa kanila. Tumatayo ako para sa mga magulang na araw-araw ang inyong dasal, merong isang gobyerno na alam niyong maaasahan pagdating sa pag-aalaga at edukasyon ng inyong mga anak. At tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. Dahil alam ko, bata pa lang kayo, marami na kayong inindang diskriminasyon. Dito sa amin ni Yorme, patas ang panlaban ninyo. At lahat pantay-pantay na mabibigyan ng oportunidad. Dito sa Distrito 3 na nagmo-motorcade kami ni Yorme at ng buong Yorme's Choice kasama si Congresswoman Apple Nieto, narinig ko ang sigaw nyo. Ano nga po yun? Ano nga yung sinisigaw nyo? Ano yan? Mas malakas! Alam ko na kaya nyo sinisigaw na bumalik na si Yorme dahil nagnanais ang inyong puso na bumalik ang isang gobyerno dito sa Maynila na mabilis kumilos at may malasakit sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama nyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, mga programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng Vice Alcalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na ipagtatanggol ang boses ninyo. At kahit wala pa po akong naging posisyon, makakaasa kayo na ipaglalabang ko na marinig ang boses ng mga taga-Distrito 3. Alam nyo, ako po ang hinubog ng aking ama para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa Maynila. Siya po ay naging isang Vice Alcalde na nakakuha ng 3 termino. Naging isang magaling na Vice Alcalde na sumuporta sa kanyang alkalde. Kaya makakaasa kayo na susuportahan ko ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat Manilenyo na nandito ngayon. Ang tawag po nila sa akin kanina, liwanag ng Maynila. Ngunit, sa totoo lang, naniniwala ako na pag unti-unting bumuti ang kalagayan ng buhay ng lahat ng mga Manilenyo, kayo mismo ang bubuhay sa Maynila dahil sa pag-asa na naroon sa puso ninyo. Para sa inyo po ito. Turing ang iyong sarili, hawi ang ulat sa kalangitang hulog. Kalpanang yayanig sa bawat nilalang nagigising ang lupa. Ulang sa dilim. Huwag magsasabi, kaya mo to. Isang mabansang parang bagyo. Sigaw nyo sa hangin, tumindig at magsilbi. Liwanag sa dilim, alamin nyo, nagiting ang bagong awitin. Ikaw ang at sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uuwi ka ng bagong daan. Oh, 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 oh. Ikaw ang
po natin ang ating kaibigan na si Congresswoman Apple Nieto at ang lahat ng mga konsehal under your best choice. Manila! God first! Maraming salamat po. Maraming